Hi guys, good morning. So today is Saturday. It's currently 10:25 a.m. And si Austin pala is actually working today. Meron silang overtime. Minsan-minsan lang sila ino-offera ng overtime. Austin took it today dahil wala din naman nga kaming plano and super chill lang naman daw nung work nila. Kaya ginrabnan niya dahil sayang din yun. 10 hours pala yung work niya today. Umalis siya ng 6 a.m. And ang dating na niya dito is maybe around 4 to 5. Dito lang naman siya sa city namin. Nafe-feel ko lang mag-video today dahil ang tagal ko na uling hindi nag-upload. And for the past week, may ubo ako guys. Ewan ko, nung pagkadating ko dito sa US is palagi na akong medyo nagkakasakit. Siguro dahil na nga din sa changes, weather, story time lang. Alam nyo ba na sa magkakapatid sa amin, so tatlo kami magkakapatid, meron akong kuya and then yung bunso namin is babae. Parehas silang masakitin. Yung kuya ko, lagi siya nako-confine. Tanda ko no, nung elementary pa lang kami. Lagi siyang nako-confine. Tapos, tuwang-tuwa naman ako pag nako-confine siya dahil madami laging bumibisita. Tapos, lagi may mga dalang pagkain. Tapos, yung tanda ko na lagi para binibigay pag hospital yung kuya ko is yung Tafilac and Safari ata yun. Basta yung green yung pinaka-wrapper niya. So, yung tuwang-tuwa ako dahil laging may paganon. Alam niyo naman, mga kabataan. So, tapos yung kapatid ko naman na babae, yung bunso namin, lagi din siya nako-confine, lagi din siya na-o-hospital. Ako lang sa amin yung hindi talaga masakitin. Kaya, sa aming magkakapatid na tatlo, ako lang yung pinag-celebrate ng magulang ko ng 7th birthday. Dahil nga, thankful daw sila na hindi ako nagkakasakit ever. Na dumating pa sa point tong elementary ako dahil yung mga kaklase ko laging, na-confine ako, na-hospital ako, ganun. Parang ako naiinggit ako dahil hindi ko pa siya na-experience. Ako lang yung pinag-celebrate ng magulang ko ng 7th birthday. Dalawang celebration yung 7th birthday ko. Merong hinire na clown, tapos meron ding pakotilyon dahil, ayun nga, super thankful lang yung parents ko na hindi ako nagkakasakit and I don't really like big celebrations. Hindi ako mahilig sa mga ganon. But they wanna do it dahil nga thankful lang sila dahil hindi nga ako nagkakasakit. Tapos ayun nga, nung dumating ako dito sa US, lagi ako nagkakasakit na. And feeling ko yung mga gamot dito, yung mga NyQuil, Dayquil, Robitussin, hindi siya gumagana sa akin. Nag-start ako magkaubo nung Friday and today is 1 week na. Lampas na lang 1 week at feeling ko, inuubo pa din ako, though parang gumagaling-galing na naman siya. And last week pa lang, kino-convince na ako ni Austin kung gusto ko daw magpa-check up. And ako naman, sabi ko, hindi, gagaling din yan. Mag-iinom lang ako ng gamot, gagaling din yan. Ganun. Ewan ko, ano bang gumagana sa inyong gamot dito sa US, guys? Dahil sa akin, parang hindi gumagana yung mga gamot dito. Siguro sa pag-uwi ko sa Pilipinas, yun yung gagawin ko is magdadala ko ng mga gamot from Pinas papunta dito at baka yun yung gagaling or yung magpapagaling sa akin. Gusto ko lang mag-update sa inyo guys kung ano bang nangyayari sa aming buhay-buhay. But na-enjoy namin yung aming days ngayon dahil nga pares na kami ng schedule ni Austin. We're both working Monday through Friday. But ngayon is may overtime nga si Austin kaya wala siya dito. But usually pag weekends wala kaming ginagawa is we drive around, either dito sa mga neighborhood dito, dahil yun yung hilig namin. Mahilig kami mga mag-drive-drive sa mga bahay-bahay dito. And last week, I think last week, nagpunta kami sa Tehachapi ata yung tawag doon. Nagpunta kami doon dahil gusto ni Austin magtingin meron kasi doon parang maliit na area, ang tawag is Bear Valley Springs. And it's kinda giving the vibe dun sa bahay namin nung nasa sa California pa kami before. And gusto niya doon dahil parang medyo countryside siya. But then it's about 45 minutes away pag dito sa Bakersfield. Bigyan ko na din pala kayo ng update sa aming bahay sa Texas. So, we already sold our house in Texas. Ilagay namin siya sa market, I think, around March. After 9 days na nandoon siya sa market is nagka-first offer kami. And yung offer sa amin dun sa bahay na yun is actually
lower than what we paid for the house, but we already took it, sold it. We took a loss actually dun sa bahay na yun, but it's okay. Like, ganun talaga ang buhay daw dito sa Amerika, is you go where the work is, and ayun, we took a loss, kind of big chunk of money nung pinagbenta namin yung bahay sa Texas, but sabi ni Austin, we just gotta move on, and we're just gonna save again to buy hopefully our forever home dito sa, either dito sa city kung nasasan kami, or to wherever Austin's job take us. Dahil yung work ko naman is madadala ko siya kahit saan. So, hindi na siya problema sa amin. But, ayun, we finally sold it. We're happy and sad that we had to let go of that house. Wala na kaming bahay doon sa Texas. We sold it after 10 months of owning it. We're happy na hindi na kami nagbabayad ng mortgage doon, at yung renta lang namin dito yung aming binabayaran. So anyways, magagawa tayo ng tea dahil si Austin, binilhan niya ako ng tea para daw inumin ko, tapos lagyan ko daw ng honey. Feeling ko nag-work siya. Kahapon ko lang siya tinry at feeling ko nag-work siya. Hindi ako masyado inubo nung nag-take ako nito. So, meron tayong Celestial na honey vanilla, chamomile or chamomile na tea. Tapos meron din tayo nitong throat cooler na Celestial din, yung brand. But feeling ko mas mabebet ko tong flavor na to, kaya ito yung pinabuksan ko muna kay Austin. And bumili din kami ng honey na from local hive, na from Sokal Honey. Magliligpit tayo nitong mga kaguluhan natin nito. Pinapatuyo ko lang siya. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko today. Siguro mag-iitlog na lang ako dahil meron kami ditong itlog, and ubos na yung mga minil prep namin for the whole week. And alam nyo ba, bumili kaming kettle. But itong kettle na to is parang meron siyang smell. Parang amoy plastic siya. Hindi na namin siya ginagamit. So, pang-decor na lang siya. So, ito ang gagamitin natin na pang-init ng tubig. So, kayo ba guys, ano bang mga home remedy nyo pag inuubo kayo? Comment down below dahil feeling ko kailangan ko ng mga home remedies. Wala kaming ibang mug ni Austin kundi itong pang Christmas. At dalawa lang yung meron kami dahil dalawa lang naman kami. Hindi kami bumibili ng madamihan. Kami lang din ang mga dalawa ni Austin lagi dito sa bahay. So, yeah, ito ang gagamitin natin. Super cute niya. Nabili ko to sa Home Goods. Ayan, pang Christmas. Feeling Christmas. Super bilis guys ng panahon. Ngayon is May 2 na ata ngayon, today. Yeah, super bilis ng panahon ngayon. Maya-maya is Christmas na naman. Saturday is magsa-celebrate kami ng birthday ng panganay nila, si Rapunzel. She's turning 10 and pupunta kami sa... Hindi ko matandaan kung saang area mismo yun. Turning 10 na si Rapunzel. So, super bilis ng panahon. And then, si Giselle naman is turning 6 this year. And I think, yung bunso nila, which is si Aaron, is turning 4. Hindi ako marunong magtimpla ng tea, but tinuruan ako ni Austin. Madali lang naman siya. So, lalagay lang natin tong tubig dito. And itong tea bag is, lalagay lang natin dito. And i-wait lang natin siya for a little bit. And then, lalagyan ko siya ng honey after. We're almost done. So, kahapon, dahil nga na-share ko ata sa the past videos na dahil nga work from home ako Monday through Friday, pag Friday ng morning is ginagawa ko na, or Thursday night, vacuum na ako ng buong bahay, nagmamap na ako. Tapos Friday morning naman is ginagawa ko na lahat ng laundry namin. Para this weekend is chill na lang kami ni Austin, makakagala kami, and makakapag-grocery, and pagluluto na lang, yun na lang yung gagawin namin. So, yun yung ginawa ko din. Though feeling ko maglilinis ako ng mga banyo today dahil hindi ko pa siya nalilinis. Hindi ko siya nalinis kahapon. So, maggagawa tayo nun. And siguro, magpupul din ako ng weeds dito sa backyard namin dahil medyo humahaba na yung mga damo-damo dito. Nag-mow si Austin ng yard last weekend.
And nag-pull din ako ng mga damo-damo doon. Nag-pull ako ng mga weeds. But itong sa backyard is hindi pa namin siya nagagawa. Yun din yung na-realize ni Austin dahil nga, dati is meron kaming 1 acre na land doon sa bahay namin sa Northern California. And it's so hard to maintain. Every weekend, kailangan niyang mag-mow, kailangan naming mag-work sa yard instead na makapag-chill na lang kami. And parang feeling ko na-realize ni Austin kung gaano ka hirap yung ganon. And sabi niya, kala ko marirealize niya na hindi namin kailangan ng malaking lupa, hindi namin kailangan ng malaking land. But this time, ang naiisip niya is, you know what? I don't think I can do the mowing the yard again, like with that piece of land. So this time, I'm just gonna hire someone to do it. So ayun. Kala ko guys, okay na siya dun sa maliit lang na, yung parang katulad lang nung nandoon kami sa Midland, Texas, na ganung lupa lang. Dahil feeling ko, yun lang yung eksakto. Or kahit itong nire-rent namin ngayon na bahay, dito nga sa Bakersfield is, sakto lang yung land niya. Ganito lang dapat talaga, hindi yung super laki, bata yun. So, ang goal niya sa pangsarili niya is magkameron siya ng shop sa back ng aming bahay. So, ako naman, okay lang ako kahit maliit na bahay lang. But I want at least 4 bedrooms. Kahit maliliit lang yung bedroom, katulad nga nung bahay namin before. But I want my own, office area. Tapos nga, pag nagkaanak na kami or pag nagkameron na kami ng baby is meron kaming room para sa kanila. Meron kaming enough room para sa kanila or para sa kanya. Hindi pa namin alam kung ilan ba ang mabibiyaya sa amin. But, we're looking forward to that. So, sabi ko kay Austin, siguro at least 4 bedrooms. Yun yung kaya na, yun yung goal. Yun lang yung gusto ko sa bahay and the rest, siya na yung bahala. Kung gusto niya kasi ng 3-car garage, tapos gusto din niya ng may RV park. Dahil dito sa Bakersfield, parang yun yung style, yun yung style ng bahay nila is merong 3-car garage, tapos meron pang side gate para sa RV parking. And yeah, we're planning to buy an RV dahil alam niyo naman mahilig kami ni Austin gumala din. Mahilig kami mag-road trip. So, yun talaga yung mga balak namin siguro pag banda-banda dyan, pag magre-retire na kami, which is still about like maybe 20 to 30 years from now dahil bata pa naman kami ni Austin. So, yun yung gusto niya. Gusto namin na if ever man nabibili na kami ng bahay uli, is yun na yung forever home namin. So, we're gonna take some time to figure out kung saan ba talaga namin gusto para hindi na kami, hopefully, yun na yung last lipat namin. Yung last and forever, hopefully. Gusto niyang gawin is mag-build ng shop at the back. Yung area para magkalikot ng kanyang mga car parts and stuff. Kakatapos ko lang palang mag-edit. I'm editing the video that I'm taking para hindi siya mabulok sa camera ko. But it's currently 11:30, so magluluto muna tayo ng rice. The rice. 1.5 cup pala yung lulutuin ko ngayon. Gonna wait for it to cook. And nakita ko, meron din pala kami sa pantry namin na mga delata. So, mamimili na lang ako dun mamaya kung ano pang gusto kong ulamin. Laundry is going. Nagvi-video ako guys, tapos hindi pala siya recording. So, sayang, but that's okay. And now, I'm planning to take out the trash dahil full na din siya. And tatapon ko na din yung mga lumang pagkain namin sa fridge. Para bukas is hindi ko na siya intindihin. Magluluto na lang talaga bukas. Dahil every Sunday din kasi yung pinaka-reset ko sa aming fridge.